Porsigido ang pamahalaan na mapababa ang 20% taripa na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas na magsisimula sa unang araw ng Agosto. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Sisikapin pang mapababa ng pamahalaan ang 20% na reciprocal tariff na nakatakdang ipataw ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, na bagaman nakakabahala ang naging aksyong ito ng US, positibo anya ang pamahalaan na mananatiling matibay ang ekonomikong ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Katunayan, nakatakda ng magtungo sa Amerika si Go kasama si DTI Secretary Cristina Roque para makipagnegosasyon ukol sa reciprocal tariff. So myself, together with DTI Secretary Chris Roque and Undersecretary Perry Rodolfo and Undersecretary Alan Hepty, will be flying to the United States next week. This is actually a scheduled trip to the United States even before today's announcement. No? So there will be meetings next week amongst the trade representatives ng Amerika po at ng Pilipinas. Kabilang anila sa isusulong ng pamahalaan ang Bilateral Comprehensive Economic Agreement o ang posibleng Free Trade Agreement para mas makabuo pa ng mas sustainable na trade partnership. Sa kabila ng naging hakbang ng US, ipinunto ni Go na ang 20% na itinakda ng US ay pangalawang pinakamababa, sumunod sa 10% ng Singapore. Ibinahagi rin ni Go na piling mga produkto lamang ang sakop ng 20% na taripa. Our number one export sa Amerika ay semiconductors and electronics, no? And as of today, a very, very large part of that is exempted from the reciprocal tariffs. So, although nag-a-announce ang may mga feelers po galing sa Amerika na they are studying this, whether they will continue to keep them tariff-free or lalagyan po nila ng tariffs. Pero ang good news po sa atin sa ngayon ay karamihan ng ating exports ng semiconductors ay hindi covered ng tariffs. Sa liham na natanggap ng pamahalaan mula sa White House, ipatutupad simula August 1 ang 20% na tarif para sa lahat ng export ng Pilipinas patungong US. Mula yan sa dati sanang 17% rate lang na itinakda noong Abril. Muli namang tiniyak ng pamahalaan na mananatili itong porsigido para maitulak ang maayos na ekonomiya ng bansa. The economic team, the DTI, will continue to advance key economic reforms to sustain a competitive and investor-friendly business environment, and to try to build more trade relationships with other countries all over the world to create more market opportunities for our business enterprises dito po sa Pilipinas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.